Good morning. Salamat tas Ginoo. God is faithful every time. Walay panahon nga ang Ginoo unfaithful. Mo na maguba atong kinabuhi kay kita mo'y dili faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Pasalamat ta sa atong great provider. Dili gud siya mo pakyas mga igsoon. Kung naalang ka sa iyahang duol, naa ka nakigkuyog sa Ginoo, di gyud mo pakyas sa Ginoo, mo provide gyud siya. Amen. It is true mga igsoon that we need to upgrade ourselves to match up the big ministry of the Lord. Lapad kayo mga igsoon, dako kayo ang buluhaton. So kung magpabilin nga gamay atong utok, maglisod ta og comprehend sa gingon sa Ginoo, go ye into all the world. Nga ang pikas barangay maglisod ganita. Are you listening? Mao na nga ato gyud padak-an ni atong psychological wallet. Ayog pahigot sa boundaries nga gibutang sa yawa sa imong huna-huna o sa imong kasing-kasing nga mao ra ni kaya nimo. Ayaw pag-agad sa imong kaya. Dapat mag-agad kas kaya sa Ginoo. So what God can afford, dapat maunay imuhang barugan. Unsay kayang i-afford sa Ginoo. So di ka magpanukog pangayo sa Ginoo mga kaigsunan. And we praise God for the resources that He has given us. Ang ako lang yung hangyo ninyo nga kamo nga mo appeal sa resources. Ayaw dyan ko na nga, that is for personal mga igsoon. God will bless us what we need. But always think that it is not money, it is people. Now that you will know people, that you will prepare people for the gospel, because that is the only reason nganong i-bless ta sa Ginoo. Kung dili ka kasabot nga ang imong purpose diri sa kalibutan para mangabig og kalag, then why God bless you? Do you want God to bless you? Amen. Then know your purpose. Amen. Ang atong purpose nganong naata sa church mga igsoon, dili lang kay para magpundok ta aron magkanta, aron maminaw sa pulong sa Ginoo, unya inig kauli. Nakalimot na ta nga nada tay simbahan. Nakalimot na nga kita part ta sa simbahan. Amen. Amen? No? Being part of the church is not only reading the Bible. According to the book of James, if you are just a reader and not a doer, nangilad ka sa imong kaugalingon. Muna, reading is not enough. Memorizing is not enough. But doing what the Bible says is the reason why nganong naata diri kanon. Amen? Muna, ayaw mong pailad sa inyong kaugalingon nga, nagbasa bitaw ko, okay na ni. Nganong butaan pamanta nga mag-discipleship nga, nagbasa naman ko. Magani magbasa ka para ka mag-disciple. Amen? O, isa diyang nag-eskwela ka, nakasabot lagi ka, nganong magtuon ka? Nganong magtuon man mo? Kina exam? Di ba? Yang ano kinahanglan makamupasar. Kaya ang imong mentality para makatrabaho, kay kung di ka ka-graduate, di ka ka-apply. So naa kay reason nganong imong buhaton diri sa simbahan, nganong di man nato na ma-accept. The reason why we read the Bible so that we will know what to do. The reason why we come to church because we need information, we need to be strengthened, we need to be guided para di masayop ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Alright? So, maura gyapon na mga kaigsunan, pero ngano sa pag-abot na sa simbahan, muungot man ta, lahi naman atong baruganan. Oh, additional na sad na pagkaton karon. The church in Jerusalem, part 7. The church in Jerusalem, part number 7. Again, open your Bible to our text, 1 Corinthians chapter 10, verse number 11. And we are going to read it together. Let's all stand. Atong barugan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Agig respeto mga igsoon. Together go. Now all these things happened unto them for in samples, and they are written for our admonition,
upon whom the ends of the world are come. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity to learn once again about sa mga panghitabo sa church in Jerusalem. I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to learn as much as we can, because we are the one who are going to serve you sa ending sa panahon, Lord, sa imong buluhaton. And I pray that you will equip us and give us that courage nga sa among pagpangalagat nimo, Lord, dili namo tugutan nga ang yawa maka-interfere. Help us to be brave and help us, Lord, to be full of wisdom as we do your work, O God, sa among panahon. And help us, Lord, that we will honor you as we listen to your message this morning. And please use me once again, O God. Empower me, please. Lend me your wisdom. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Atong sabton, o balik, kaning verse number 11, mga kaigsunan. Naanay mga pangitabo sa Bible, and that is the church in Jerusalem atong gi-studyhan kung unsay nahitabo. So, tanan nga nahitabo sa ilaha para ni sa kanang sumbanan. Para sa sumbanan, mga kaigsunan. And gisulat ni siya para kita makaton, para makasabuta og unsa may kabubuton sa Ginoo nganong naay simbahan karong panahon na. Ngano man nga naa may panagpundok, nganong naa may fellowship, nganong naa may Bible preaching. Ngano man, nganong tudluan man gyud ta, nganong i-push man gyud ta, nganong encourage man gyud ta. Alright? Tungod ani mga igsoon, upon whom the ends of the world are come. Kita na nun. Nahitabo ni sa ilang panahon, gisuwat mga igsoon ang nahitabo sa ilang panahon para nato nga naa sa end part sa panahon. Kita karon ang mga workers of God. So, kung unsay nahitabo sa ilaha mga kaigsuonan, sila mo yung nagsakripisyo, ilang giladlad ang ilang kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo para kita manampiling lang. Mao ba na? So kung makita na to unsa ka rigid ang ilahang preparation, karon kita may delivery boy, unsaon na to pag-deliver ang gi-prepare? Na ato ra ba ipadaplin? Aw nya na kay urgent, mga igsoon. Urgent. People are dying. People are going to hell. The job that God gave us as a church is very urgent. Nganong urgent man? Because once mamatay ang tao, wala na chance to go to heaven kung di siya luwas. Sa ito pa, they only have one chance. Doon sa ilang kinabuhi, taas-taas, so mo na yung mga chances, but only one life to live. Once na mamatay, di na gyud pwedeng balikan, mga igsoon. Di na gyud pwede balikan. Bisag unsa pa kabuutan. Si Mike Enriquez namatay, known. Very known. Amen? Na siya siya lang ang makahimo. Excuse me po. Iya ra gyud na. Bisan pag kinsay magsunod-sunod, siya gyud mahinumduman. Amen? Mao na mga Kristohanon nga mga badlungon, hindi ko kayo tatantanan. Iya gyud na. Bisag unsaon pa nagsunod-sunod sa mga tao, iya gyud na. Pero kung dili siya nagdawat sa Ginoo, di gyud na makapalangit niya. Bisag pila pa kabuktaw, nagampo para sa iyahang kalag, mga kaigsunan. Dili enough, because the price of salvation is the life of Christ. Irreplaceable. Irreplaceable, mga kaigsunan. Walay makapuli sa kaluwasan. Mo na, it doesn't matter unsa ka kailado, unsa ka kamaayong tao, aning kalibutana, if you are not going to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, when you die, you will go to hell. Ana ka-urgent ang atong ministry, mga kaigsunan.
Ana kagrabe ang preparation nga gibuhat. Gisugdan ni Kristo sa pag-antos dito sa cross. Iyang gipas-an ang tanang problema nato, mga kaigsuonan. And praise the Lord. He won. The message is complete. The salvation is complete. Karon kita nanata sa end, no? End of the world. Kita na karon ang nagdala sa ministry. Nagunsa man taron. Na bisag unsa og duot ang mga Kristohanon after sa church inig-uli, nagbalik man ka sa imuhang kaugalingong kinabuhi. So hinaot pa mo balik mo karong hapon kay mao na ang pagtudlo karong hapon kabahin sa pagbalik sa imong karaang kinabuhi. Pero karon ato sa isgutan ang church in Jerusalem. Nagpabilin ta sa point number 5, its accomplishment. This is part number 3 sa point number 5. And we are going to continue sa letter H. Unsa man ang church in Jerusalem? It rebuked sin. Namadlong og sala. Mao na kanong panahon na mga kaigsunan, nagpadayon ba ang sala? Nagpadayon ba ang mga Kristohanon sa pagpakasala? O anong di man tamadlungon? Mo na subok kayo palandungon mga kaigsunan nga ang mga membro sa kasimbahanan masuko kung maigo sa mensahe. Nganong masuko magka nga maigo ka sa mensahe, dapat malipay ka kay nabadlong ang sala nga nianha og balik sa imong kasing-kasing. Nga dapat wala na siya. Dapat nga padayon na ka sa righteousness of Christ. Ang problema, nibalik ang sala, manuktok ang sala, gimuras ang giablihan, ingnon na ka sa imong sala for old time's sake. Di ba? Meron ka, sige ha, kausa na lang ha. Sabi kausa. Kausa nga wa gihunong. Kausa ra nimo tagag chance ang yawa. Mupilit na siya nimo mga kaigsunan. Now in Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse number 3. Atong paminawon unsa ni tabo kang Peter mga kaigsunan. Giunsa niya pagbadlong ang mga makasasala. The Bible says, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Grabe. Naungay mga igsoon. O karong panahon na, ingon ani ni Brad, nga nung wa man ka nag-tithes. Dapat imo man ang iuli. And we made a lot of promises to God. Brad, nga nung wa man imo gibuhat ang imong promise sa Ginoo. They made a commitment. I believe, kung imong basahon ang Bible, wala gyud siya niliduol ni Peter. Peter, kamisad. Mamaligya mi. Wala. Sila ra nagsabot-sabot. Mamaligya sa ta kay sila namaligya sila giyuta unya gihatod dito ang kanang halin, gi-offer sa Ginoo, mamaligya sa ta. O namaligya sila pagkakita nila sa halin. Nausab ang una-una. O nakita ba mo daghang Kristohanon nga wala na karon? Nagitag trabaho para kintahay mga kaigsunan, makatabag ta sa buluhaton sa Ginoo kay kuan. Tanawa pag abot na sa kwarta sa ilang kamot. Nakalimot sa ilang commitment. Bisan ang iya sa Ginoong bahin, mga kaigsuonan, tithes is the Lord's portion. Di mauli. Unsay problema? Heart. Wala nimo hapini sa pulong sa Ginoo. Napulo ka sa kalibutanhon nga pamaagi. And that is why God cannot use you. That is why God just, pass by you. Sa diyang ang Ginoo nagpanalangin, gilaktawan ka. Nga naman, nakakita ang Ginoo kulto sa imong kasing-kasing. O di ba? O balik na to sa duwa nga Julin Pinis, di ba? Pag kulto, laktaw. No, mga bata manay kalibutan na. Laktawan ka.
Muna may buong ka, anong gibless man sila kitawa. Kasi kung saan itong panikamot, di man ta panalangin na sa Ginoo, balik tayo sa kalibutan. Oy, muna netabo sa mga Israelites. Amen. Ang gusto sa Ginoo, hawa mo niya sa Egypt. Kay di ko kapanalangin ninyo. So kinanglan mo, hawa mo. O karon, on the process of going out, di ka antos. Kay ganahan sila nga, inig gawas, diha na yung Lord, panalangin ko. Wa pa gani ipakita nimo imong sincerity. Amen. So nagsige sila bagutbot, tanawa sa netabo. Tanan nga gabagutbot, wa gyud pasudlas Ginoo. Nadamay pas Moses. Pasalamat na lang ta mga igsoon kay naa si Joshua, Caleb, nga wa nagbagutbot. When they're trying to spy the place, ang ilang nakita dili problema. Ang ilang nakita ang panalangin. Nga gipasabot sa Ginoo nga ako mong tagaan ani nga promised land. Ang ilang gipangita mga kaigsunan, the promise of the Lord. Amen. Pero ang katong uban na spies, ang ilang nakita problem. Amen. Tanawa, kinsa karon mo'y nagdaghan sa simbahan. Pakita ta sa Ginoo sa promised land. Tanawa kung siya nakita sa kadaghanan. Problem. Mahal. O tagahan bitaw ka sa Ginoo og kanang resources nga makapainat sa imuhang panudlanan, di ko ana. Kang kamayag utok. Amot, I cannot understand mga igsoon. You want to uplift your life, but you want to stay where you are. That you cannot uplift yourself. No, bisag maayo kay kaana, diha na gyud kataman. You cannot serve the Lord. Ma-upgrade lang ni atong kinabuhi when we put our life into the hand of the Master. Ibutang gud na imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, tan-awag unsaon kaniya mga kaigsunan. Nakalimot man tag unsay panalangin. Sa diha nakopta nato ang earthly treasure, nakalimot na tas Ginoo. Tanawa, pasalamat sila nga si Peter perting isuga. Ang nakapait lang ani, sa ako lang pagsabot ha, para man ni tudluan ta, nga dili ta maayo mamakak sa Ginoo mga kaigsunan, kay iyam ni tanan. Pero usasad, tingali ha, usasad kahinungdan, nga nung namatay sila, diha dayon, because determined ang ilang heart. Dili mag-usab ba? So gihimo sa Ginoong example, musaad gay mo nako unya di mo mutuman mao ni may tabo. Amen. Di ba? Pasalamat mo nga dili kinabuhi gikuha sa Ginoo. Kun dili nagsupak-supak mo sa Ginoo, wa man sad ninyo naabot ang pangandoy, mao na inyong giusab-usab inyong pangandoy. Wa na ko ana. Mao na ni ako bag-o na. Nag-usab na ko ron, wala ko anang dinagko, ginagmay na lang, satisfied ta, oy. Nabiyan as Bible, in whatsoever state you are, therewith to be content. Biblical kayo. Mo nagidawat na lang nimo kapildihan. Time pa, nabi atas victorious side. We are with the victors. We are more than conquerors. Unya asa naman ang more than conquerors, mga kaigsunan nga, pildiro man tagdagway. Ano kinala, maminaw mo, badlungon mo balik. Amen. Why did you keep back? Amen. Why did you keep back? O nang bisag-usaw mong paningkamot, patay mga igsoon ang resulta. Ay ko ninyong ingana ang Ginoo kay bao mo siya mo provider. Na, unsa pa badlong diri mga kaigsunan sa church in Jerusalem, Acts chapter 8. Di na ito ni mabasa tanan, pero namili lang ta mga kaigsunan, usay mga nindot ba? Ano ha? Na magician diri, daghang kay magician membro. Acts chapter 8, 20 to 22. Ganahan siya makaangkon sa gahom. Daghang mga membro, ganahan nga murag acceleration. Ganahan sila kanang office sa church. Ganahan sila nga mahimo silang leader sa church. Ganahan sila nga mahimo silang ilado sa church.
Uy, that is privilege. It will be given only to those who follow Christ. Tanawa, di usa ka tawo mga kaigsunan nangandoy sa gahom. Di magud gahom ang ila ni Peter God. Nagtuo siya gahom. Kaya ha, magic manggod. O, tanawa, verse 20. But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Usahay ang atong agion mga kaigsunan, ganahan ka nga mahimong leader, kay ako dagang kwarta. Igsoon, ingon ang Ginoo, your money will die with you. What na nanginahanglan diri kwartahan para mahimong leader? Nanginahanglan ta diri og follower nga himuong kwartahan sa Ginoo. Para sa Ginoo. Mo na ay ninyo hayluhang Ginoo mga kaigsunan og salapi. Di gyud mada. Di mada. Mo na diri ay gyud mo kunahon na mga kaigsunan. Kana sila mas dako na sila giving na salutan na nila. Mga pantay-pantay ra. Ang nitay sug G's, ang nitay sug 100, ang nitay sug 1,000, pantay na sila kung sakto. At tubangan sa Ginoo, maura ng kwintaha. Aw nya mingon dito nagtayad sug 1,000. Ako na lang ning 10 pesos kay pareha naman di ay. Di na maparehas kung imong 10. Kay nga naman, mo man to'y tinuod nga 1,000, noong sa kaasam na ka nagkuha og kanang percentage. Mabito na nahimo siyang equal because percentage. Dahil pa nakasabot mo. O jis na ito iyahang giuli, pero tanawang nabilin. 90 naman sad, 90 pesos. O ikaw, 1,000 imong giuli, tanawang nabilin. O 9,000, nasa may dako, 90 pesos o 9,000. O ikuan na, idukdok na sa imong Muna, kuan kayo na to, issue kay na to, unsay na release. Pero we never appreciate the blessing. Muna problema na to, we count the problem, but we never count the blessing. Kanalang igmata na mo kabuntag mga igsoon. Nagpasalamat bakas Ginoo, Lord, salamat Lord. Wala ko natug sa dayon. Pwede ba ka madayonan kundi ka i-bless Ginoo og another life. Amen? Do you know that today, your life is a blessing? Ngano nakabangon ka pa? You may die. Pwede ka mahugan mga kaigsunan anang naanak kahoy na sa imo. Natugsok sa imo agtang. Di ba? Naidaghan mo magpabuto na pwede ang balaan mo pa doon. Di ba? Pwede ka ablihan sa yutag, lamuyon na imong bay. Pwede na mahitabo. But you are under the protection of God. But did you count that? Did you count that? Mga kaigsunan, you will never know what will happen. Naigikan sa bakasyon, nanakay sila, kay padung na klase lagi. Ang sud sa van, patay tanan. Nakatug lang ang driver. Nibalhin og lane, nagsugat sa truck. O kinsa may nakaibaw sa kinabuhi. O kamo nagsigig drive, kaibaw ba mo kano sa amo putlan? Do you know that you are under the protection of God? O anisay lang. Kisa diri, sige mong drive, nyan makatug mo usahay. Samtang gadagan. Ako, membro ko ana. Usay, pukawan ako ni Yunis. Huy, naunsa naman ka. Ang nakanindot lang kay, may bawaan man, magduka ko. Okay, ako simod mo. Mubudlot man, magduka ko ba? Wanay mo simod, imo simod. Labi na ka ng kapoy na dyan kay ba, pero ganahan dyan ko makaabot sa balay, kay mas may man ang makahigda kagod. Igsoon, pag-abot sa mua, makaingon ko, giunsa na mo pag-abot diri? O di na ni mo pasalamatan? Kang Ginoo mo'y gahatag ni mong safety? A lot of things that we could think, mga kaigsunan, to give thanks to God, to praise Him, to honor Him. Taghan kayo. O nga di man na ni mo ipon.
So kung ipo na nimo tanan ang kanindot sa Ginoo, tulison pag yun nimo siya. Unya imong kanang imong paliton ang kanang mga panalangin sa Ginoo, di man na libre man na. Wa nang ilanglan og kwarta mo na kaning tawhana, kaning magician diri, nagtuo siya, ingon siya papalita gug ko na imong gahom. Di makapalakaw og bakol, makapakita og buta. Di man ka naggahom sa Ginoo. You cannot buy the power of God. It will be given to you freely. Verse 21. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. O, tanawa. Dako kay panalangin gi-prepare sa Ginoo sa church. Pero sultian ta mo, ang inyong kasing-kasing dili sakto diha sa Ginoo. Hinawayon kayo ang mga Kristiyanon karon sa buluhaton sa Ginoo. You have no portion. When you come to church, you can see unsay imong mga komento, daghang kay komento pero wa jud kinabuhat. Ang ingon sa Bible nimo, you have no portion in this ministry. Bisag sa nimo pugos, you cannot enjoy the blessing of God when God poured out His blessing. Wala may buong na lang ka maigsoon, uga man kay kinabuhi nimo. O siyempre, aron di man mo uga, wa man ka nabisbisis Ginoo. Look at verse number 22. Repent therefore. O ganahan mo na. Pag-usab mo. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thoughts of thine heart may be forgiven thee. Basin pa lang, pasayluhon ka. Daghan kay magician sa church, ganahan na sila mga igsoon og title. Amen. Amo na. Hatagan tani si kanang pastor og kanang kuan kay para maduol ta ba? Oy mga kaigsunan, let your money die with you. It is God that will promote you. Not me. Not me. Ang Ginoo mo'y mulayin sa akong kasing-kasing kinsa mga kaigsunan. But not me. Di ko mo basi igsoon og unsay makita nako, mubasi kog unsay makita sa Ginoo. Kay ang makita sa Ginoo pinaka core gyud sa imong kinabuhi, which is your heart. Kita pwede man ta mangilad pero wag gyud makailad sa Ginoo. The church in Jerusalem rebuked sin. Letter I. It continually evangelized. Nagpadayon sa evangelization. Acts chapter 4, mga kaigsunan. Acts chapter 4. And in verse number 4, the Bible says, howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Now, mayon ita, paggrabiha, daghana na save, 5,000. Mga igsoon, dili anak kasayon. Kay kung imong sabtuni mga kaigsunan, they were persecuted. Gipriso sila, gibawalan sila sa pagwali. But nonetheless, ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ni believe. Now, how can you stop the power of God? If somebody will stand and preach the word of God, who can stop the power of God from flowing? Ngona gibuhat sa yawa, gipampunggan ang mga mensaydor that you cannot preach. Pangutanay mong kugalingon. When was the last time you preached the gospel? When was the last time you shared the gospel of God? Then you are stopped by the devil. You did not follow God. Unya mo claim tag blessing? Nutrice is a blessing to us. How can you partake the blessing if you do not know your purpose? Muna bisag saon mga kaigsunan, di good. Muna og gina si Eunice, maghimo ta og kanabitong commitment. Maghimo mi og kanang kinsay mo commit gyud nga i-full time nimo ang Get Kitchenware. So among ilista ng mga full-timer, ilista na mo ang kanang part-timer. Ari mi mo focus sa full-timer. Amen. Ngano man? Sila may nakasabot. Amen.
This is a God-given resources. And you need to understand, mga kaigsunan, it's worth dying for. Because God wanted to bless this church. He want us to know those people, igsoon nga gibinlan sa Ginoo sa mga treasures. Ayaw kalimot nga niyo ng Ginoo, the reason why I cannot give the treasures to my children because my children are not ready. But whenever you're ready, you can get the treasure out of their hand. We can claim it. Muna gusto na ako, kinsay nakasabot nga mag full-time ka, let's work together. Kuha na itong balik ang treasure, mga igsoon, gamiton na ito para sa bulaton sa Ginoo. And obviously, your life will become better. Hindi mo na musugot ang Ginoo, mga kaigsunan nga, you will appear nga makaluluoy ka. You are the reflection of God's grace. Tanawa, wow kayo mga kaigsunan. We are proclaiming that we are living by the grace of God. Pero ang kinabuhi na to, luoy pa sa unbeliever. Amen. Is that the grace of God? Dili na mao mga igsoon. You need to have the grace of God for free. Believe in Him. Evangelize. That's how to be blessed. Dili kay gusto ka og power, gusto ka og wisdom, gusto ka umukuha anang mga hiyas nga ang Ginoo ray makahatag, but you want to pay it, you want to buy it. No. Dili pwede na nimo mapalit. Ingnon hinuon kas Ginoo. Ang imong heart di man para sa ako. Wa kay portion. Nganong tagaan man ta ka nga wa man kay labot. Diba, nakasabot mo? Na kung makasabot lang yun mo mga kaigsunan, ang purpose nimo is to look for lost souls. Kung makasabot lang yun ka, then you will understand. And God will provide your needs. He will bless you. Na? Ang imong status, yan na isa ka mga kaigsunan because you know your purpose. Simple na kayo. Pag-determine, nganong naikristuhanon nagkalisod, nganong naikristuhanon nga wa nagkalisod. Naapoy mga kristuhanon, ang kana number 3, naikristuhanon nga na-bribe sa yawa. Naikwarta, way panahon sa Ginoo. Now, if you think that you have money today, niyo na ka nga, di ko kinahanglan na lang kuha ni Pastor Oy, kay, ngano, wala ko'y kwarta? Pastor Oy, kay Baw. Naapoy ko'y kwarta. O, akong panguntahan ni mo. Nabagay panahon sa Ginoo. You are bribed by the devil. He can provide money, but he will not allow you to serve the Lord. Muna magbantay ka mga kaigsunan unsa na magipandawat sa kalibutan, but it puts you into a cage that you cannot go to the Lord and serve Him. Na? Freely. Pero ang tao nga nakasabot, nangalagad sa Ginoo, bless man sad. Mas bless pa kaysa katong bribery sa yawa. Nga naman, ang bribery sa yawa, he added sorrow with it. But the blessing of the Lord, he added no sorrow with it. Wala problema. Munang isog kay sila mga kaigsunan sa pag-evangelize. Sigig evangelize. Look at verse number 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Amen. Hallelujah. Great grace. Mauni nga grasya na sa likway tungod kay way evangelization sa imong kasing-kasing. Nagtuo ka nga kinabuhi nato nga Kristohanon, basta makakaon lang ta katulo sa usa ka adlaw, basta makapaeskwela lang ta sa atong mga anak, balaan na ta. Naunsa ka? Our life is reaching out the lost. It will be God that will take care of the education of our children. It will be God that will take care of our financial needs. It will be God that will take care of our bills. Let's take care of the souls. That's the deal. Now, kung di ka kasabot, anak, mga kaigsunan, that is why, ikananing kamot o buhi sa imong kaugalingon,
And you are giving your life a hard time. You have given your life a hard time. Mao na dako kay problema nga wa nimo nakit-i. Mao na naning kamot ka, pero at the end of the day, kuwang. And there is no power. Wagi power sa imo ha. When you share the word of God, mura ka plakang guba, gabalik-balik. There is nothing new. Amen. Ha? Mo na problema sa mga taong stagnant, mga kaigsunan. You will read the verse, but your explanation is just the same over and over again. Balik-balik. Yan naman. Wa ka ablihi sa Ginoo sa knowledge. Muna nakatunan nimo ato pang centuries mo to imuhang gyapon gidaladala nga knowledge mga igsoon. Though you have a new verse. Pero ang imong explanation mulihis gyud. Mubalik yun dito sa imuha nga kuan, proclaiming who you are, proclaiming what you did. No, let's proclaim what Christ do through you. Unsa gibuhat si Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa iyang action diha sa imong pag-obey? Mao na atong i-proclaim. Dili unsa ta ka maayong tawo mga igsoon. Acts chapter 5, 14. The Bible says, and believers were the more added to the Lord, multitudes both men and women. Nganong nagsige magpuno ang Ginoo in spite of all the persecutions nga ilang giatubang? Because they never stop evangelizing. Nga kung di lang yun ta muhunong og discipleship mga kaigsunan, di sad muhunong ang Ginoo og add sa church daily pa. Pero pag ang mga Kristiyanon dili mag-evangelize, ang Ginoo bod mo add daily in the church. Not daily, but daily. 42, verse 42. The Bible says, and daily in the temple. Kuan ba ni? Once a month? Once a week? And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Muna tinuod nga buhi nga simbahan. No, it doesn't mean mga kaigsunan nga sige lang ingon ani, sige na lang mo walihan instruksyonan. This is working time. Every day somebody is talking about Jesus. Somebody is making disciples. Somebody is sharing the gospel. Dili pasabot nga kada adlaw siya na lang og singgit. Kani bang bata sige ag singgit di musamot kagahi. Hantod nga di kamutuman mugahi samot imong ulo. Amen. So mahimo na ng problema ron ang tigbadlong na. Di na ang gibadlong. No? Ang namadlong mo na badlongon. Nga naman tungod sa kagahi sa os gibadlong. Mo na ang Amerika karon ga-change na sila. Di na ka pwede mamadlong sa imong anak. Di na ka pwede mamunal sa imong anak. Kaya nga naman, ang ginikanan nga magpito siyang anak, mo na mapriso. Mga kaigsuonan, ayog tuguti nga ang yawa makapenetrate sa atong kinabuhi. Let's go and preach the gospel. Every day, dapat ang church na ay nagliuk. If you want God to bless you, you do that. Daily. In the temple, mo rin bitaw nindot kaayo nga makaon na gyud tag atong lugar mga kaigsunan nga di gyud pwede nga white house sa simbahan. Then open ang cafeteria, open ang discipleship area, open mga kaigsunan. Ang tanan nga mag-disciple diha, naay libre kaon. Daghan na mag-disciple no? Para lang mga on. Unya kay inampuan man ang pagkaon. Lord, i-bless ning pagkaon para sa mga tinuod nga nag-disciple. Ang dili mag-disciple, magkalibanga, Lord, magkalibanga. May bawaan, kinsa nang di tinuod. Kaya magsigig si Arbad. Magdag imudyum. Di yun mo mailan ang Ginoo, eh? Di yun mo mailan ang Ginoo.
Mao na kung i-bless ta sa Ginoo, pag tinanong lang ta, di siya mohunong og bless. Acts chapter 8. Acts chapter 8, 4 to 5. The Bible says, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Gi-persecute, nagkatag, pero sila nga nagkatag, wala naghunong sa pag-disciple, wala naghunong sa pagwali sa Ebanghelyo. So initabo, tanawa si Philip. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Inyo kung awayon diri, bisag asa ko ilabog, I will preach Christ. Way makapahunong sa tao nga nagtuo sa Ginoo. Pero kaning way pagtuo sa Ginoo, hunong kanadaan. The church in Jerusalem, it continually evangelized. Letter J. The church in Jerusalem, it displayed great boldness. Great boldness, mga kaigsuonan. Kaning boldness na to, kaning dili hagwaon, kanang hulgaon sa sala. Hulgaon sa sala. Mao na ang imong boldness, mo na kag maulaw, ang imong boldness, gipatay, ginahinay, ang mupatay ana, sala. Ha? Itulisok na siyawa nimo, ikaw badlungon kay ka, makasasala ka, niya mag-bold ka mga kaigsunan sa imong pagtudlo. Remember that you are cleansed and you are covered by the blood of the Lamb. Ayog pailad sa yawa mga kaigsunan. That even your past is forgiven. Amen. Even your past. Acts chapter 4, 18 to 20. 18 to 20. The Bible says, and they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Unsay isultis mga Kristohanon ani karon? Amen. Ha. Di na takapuyon ani. Bawal naman, bawal na. Tanawa, sa diyang gibawal mga kaigsunan ang kanang paglakaw-lakaw, alipay kayoy, kanang inon nga, wa sa tay klase ron, alipay mga estudyante oy. Ang wa tay kanang demonstration karon, alipay mga teacher oy. Kani gitagaan silang bakasyon. Kung ang mga Kristohanon karon gaynan, oy bawal na ang gobyerno, bawal na ang magtudlo sa Bible. Yes. Di nakapugos si pastor. Mo na may taburos mga membro simbahan. But not for the church in Jerusalem. Di na mao'y nahitabo sa church in Jerusalem, mga kaigsunan. When they were forbidden to share the gospel of the Lord, ingon sa verse number 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Now, ningon ang tao, authority sa kalibutan, ni badlong ayaw nigbuhata. But God said, buhata na, mga kaigsunan. Now, ikay judge, kisa may tumanon. Amen. Kisa tumanon. Trabahuan lang na mo, nag-ingon nga isig, basa-basag Bible diha. Bawal lagi sa among trabahuan. Isukot rapong ka mo, trabaho ka diha, gibawalan ka. Kaya para kasabot mo, hawa diha, kay di na mao. Nga na mo sugot, magkagsuksok anang lugar, nga di mo masigutan si Kristo. Amen. Kung problema sa mga Kristohano, ni sugot ra. Si Peter, di mo sugot. Ay, kay hukom ko no. Gisugo ko sa Ginoo sa pag-share. Unya, ikaw, mayong ka nga dili. Okay, sa may akong tumanon. Judge ye. Judge ye. Look at verse number 20. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Diyan na sakpan ang problema. Wa gabasa. You never saw Christ, you just heard Him. You just heard Him. You just heard that the Bible is the Word of God. You heard it, but you never saw Jesus personally. You never meet Him personally. You never experience Him personally. And that is why when somebody told you, shut up, then you are going to shut up.
Peter did not. Amen. John did not. Amen. No? Kumusta si Peter o si John nato diri? Ha? Don't stop! Tao na mga kaigsunan. God is the one teaching us and telling us to go and preach the gospel. Una sige mong papugong. Imo sig papugong. Unya pagkauman, sige mong imot-imot diha nga lisuras kinabuhi. Ano di mong lisuras kinabuhi? Kinsa may tagias kinabuhi? Imo manggi likayan. Ano di mo lisod na imong kinabuhi nga imong gilikayan mga kaigsunan? Ay kung likayan na tag-iya sa imong kinabuhi gon. Tanawag di man na niya paninduton na imong kinabuhi mga kaigsunan. No, sa inyo gusto. Umisgot ta, asa ka gusto mo puyo? Kung sa rin imong ingo, asa ka ganahan mo puyo? Kanang ikaw gipabuton ba niya, lain mo imong gasto. O, asa ka ganahan mo puyo? O di ba, mangita rin mong lugar nga layo kayo sa simbahan. Ang imo na yung i-consider dili church. Muna yung problema, di kumuhata gana, kaya nga naman, malayo makanako. Pero ang tao nga ganahuna, mga kaigsunan nga, unsay purpose niya, ang iyang desire, puro paduol. Amen. Paduol. Mahimong more effective. Muna hindi ka tagaan sa Ginoo kay palayo man ang imuha. Amen? Nindot kayo, ang gisulti ni Peter unsay reason nganong di siya musugot pugnan? For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Now, kung personal gyud nimo na experience si Christ, nobody can stop your mouth. You will share. You will preach. Share jud ka. Muna, dako kayong pangutana, kisay last ni mag-sharean. Amen. Unya, daghang kay kag komento sa imong simbahan, wag kay gisharean. Nagbinutan magubos doon, nakita man nila buutan ko. Di na mao. Amen. Mas buutan pa sa Kristo nimo. Ang gusto niya, ipanabi nimo siya. Okay, sa na yung gistoryahan. Kaya kung ato lang paningkamutan, mabuutan ta, hambugiro ta nga buutan. Magunaw na ta, mas buutan pa kunin mo eh. Oh, hambugiro, nakaana. Ang gusto sa Ginoo mo, share ka. Nagtuo ba mo si Pedro, mga kaigsunan, anak siya kabuutan? Iya maganing giabis ang dunggan sa tao nga nagdakop ni Kristo. Buutan day na. Ang tinuod nga buutan mo to ang gabawi, ayaw ana, brad. Ayaw ana, wata nabuhi aning espada. Amo nagikuha niya ang dunggan, gibalik niya sa sundalo. Kita'y tig-destroy, ang Ginoo tig-uli sa atong ginuba, mga igsoon. Unang problema na to. Usahay kuan kay ta kana bitong full of self. We are self-reliance. Dili na mao dapat reliance da sa will of God. Amen. Boldness is in the Lord. Wala na to. O napay another boldness gibuhat nilang Peter. Acts chapter 5. Tanawa 27 to 29. Ang council, mga kaigsunan, ilang giatubang. Chapter 5, 27 to 29. Ug buot na itong unaw-naon, nanis kurte. Nasa kurte, mga igsoon. 27. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Kakuyaw ani nga senaryo. Di ba gibawala naman mo, nganong gahi man mo og ulo? O, tanawa ko sa itubag, sige kasabaan. Tanawa, giun sa pagkuan, kanang tubag ni Peter 29. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Oh, kaya na nimon tubagon ang mga tao nagpugong nimo?
Ano luyaman mo? Kay ba mo kinsang numero unong tao imong kasaban ana, mga kaigsonan, I will obey God rather than man. Atubangan lang sa amin. Kasabi na, kinang makita nimo atubang nimo sa amin ba? Kasabi na diretso. Kay mao na numero uno nga nagpugong nimo. Amen. Muna ang nimo numero uno kasaban. Namoy sa amin sa inyo? Of course, na ano? Oh, inig-uli inyo sa bahay ha? At tuwa na sa amin. Ang imo makitan sa samin, inigatubang nimo kasabi. Sikag pugong-pugong na ko ha. I will obey God rather than man. Mao na ang Ginoo nagkalihok sa church in Jerusalem. Because they had boldness. Ngano mga churches karon? Dili kalihok. Dili ka multiply. Dili ka pamunga. Kaya ba mo siya namunga sa church? Problema. Mao na mga pastor nga matay sa iyo kay ang mga membro gahig-o. Dili mo ipapasan tanan sa pastor? Ang evangelization ipapasan sa pastor. Trabaho na sa pastor. Nya pagkauman manimba na mga membro, mayon din nga lumaya ni atong simbahan no. Unya ikaw, namunga ka. Amen. Unsa man ni atong pastor, wala man ni siya. Uy, usara ka tao ang gibutangan sa responsibilidad sa pagpanaghan? Sao naman lang nato pagdaghan? Amen. Ang design sa Ginoo, ang simbahan, multiply. Amen. Ako ba di ay ang simbahan? Ha? Kinsa gani ang simbahan? Kinsa ang simbahan? Tanang membro. Tanang membro luwas gibautismohan ug ang pastor kita tanan simbahan. Amen. Gitawag tag lawas ni Kristo. Gimanduan ta sa paglakaw, pagwali sa ebanghelyo sa Ginoo. Ingunayon si Christ, and I will be with you always, even unto the end of the world. So ang kuyugan lamang ni Kristo, kato lamang nag-evangelize. Oh, nagwonder ka nganong guol ka? Nagwonder ka nganong kanang puno kay kas problema? Oh, ang Kristohan ang nalayo si Ginoo, magnet na sa problem. So yupo nimo tanang problema. Kasabot mo. Og walay tigtangtang. Pero ang katong mga tao nagkuyog ni Kristo, musugot ba day siya kaunon kas problema? Na? Musugot siya? Uy, paminaw mo, musugot ba siya? Ano, pasalamat tas Ginoo mga igsoon, gitagaan ta og simbahan. Mugiya nato, mutudlo nato, mupaybaw nato sa atong purpose. Ang atong value is very valuable kung nabutang nato diha sa Ginoo. Og makita nimo ang bugti, balik ba? Ang balik sa price sa imong kinabuhi. So, kay nabutang man nimo sa kamot sa Ginoo, ang balik nga blessing, ana kadako. Kay mo man na imong value. Nasabda na to, Igsoon? O na, pasalamat ta sa church in Jerusalem. Nahimo silang examples, gisuwat para sa atong admonition, para sa end of the world nga moabot. Kita na ni karon. So inaot pa nagkat-on ta? Kay pa nagkat-on ba ta tinuod? O karon sa man ka musugod og sulti? Kano sa ka musugod og sulti? Because if you will never stop telling people about Christ, you will never know that you're in prison. Amen. Amen. You will never know that you are not qualified for His blessing. Amen. Amen? And, mo ni akong warning ninyo. Mo ba di ay? Aw, kaning trabaho di ay, prisuhan na ini. Resign ko ba? Kay, ganahan ko mo income anang pareha ka pastor. Uy, income man imong gitanaw. Hindi gapong ka ablihan sa Ginoo. We don't live for money. Amen. We live for Christ. Amen. Dihan nato nasipyat atong kaugalingon. We are running after money.
Mga kaigsunan, you don't run after money because you are the child of God. It will be God that will command the money to run after you. Bisag kung saan nimo mga igsoon, bisag kung saan nimo paningkamot, ang kwarta, di ganun mo mapsan. Pero bisag kung saan pa nimo kaglikay-likay, ang kwarta, muanha gina nimo. Amen? O, kamong naa sa resources. Di ba, problema mo, guwa mo'y booking? Kami, malipay may makancel. Kami ba? Ay, salamat, makapahuway tagkadali. Di ba mahanlok igsoon because God is always on time. He provides every need we have. And He never fails. Kaya ba mo ganong maugtas mo nga makancel inyohang mga bookings? Because you are thinking of, saya nga, na-lose ang income. Income inyong ginauna. Amo na, di ko tagaan sa Ginoo. Pero kaning, nagsalig ka sa Ginoo, ikaw ipugson. Bisang saan yung balibad, di sa lagi. Di, kano sa aman yun. Maunay mamugos, kadaghan namin naka-experience, gipugos mi, mga igsoon. Gipugos mi, kay mamalit lagi sila. So may kalainan, mauna man ang kaldiruha. Ano sa'y kalainan? Ang distansya na to sa Ginoo, mo'y nagdiferensya. Padul kita tanan sa Ginoo, God. And makita ninyo ang buluhaton sa Ginoo, unya nasabta nimo para asa di ini mga kaigsunan tanan. Hindi, ang Ginoo apilon sa kaniya og panalangin. Amen? Now, did you see the blessing? Would you like to have it? Would you like to bring it home? Don't throw away along the way. Kay kasagaran na makatunan nato simbahan, sapta napasdan, gipanglabay na nato, ngano man, wa pa mo kabot sa inyong balay, naglalis na mo. Nag-away na mo, nalabay ang panalangin. Pag-abot sa balay, lumbag kuha, kung unsay gusto nimong buhaton sa imong kinabuhi. Gadget diri, unsa pa na dito, na? Contact diri sa mga amigo nga dili luwas. O na, nalabay ang mensahe. Meditate. Obey, you do, you apply. Para ang blessing mo abot. I hope na nakasabot mo mga kaigsunan. Sa church in Jerusalem, namadlong silag sala, nagpadayon silag evangelize, o nagpakita sila sa grabe nga boldness. O kana nga boldness, gikan as Ginoo, mao nang nahimo silang bold because they walk with the Lord. I hope that we can do that also. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to be blessed with your words once again. I pray, dear God, na dili mi mapariha sa mga tao nga nangilad sa ilang kaugalingon tungod kay nidawat sa imong pulong pero wala gibuhat. Help us, Lord, that we will be a doer of your word. Bless your people, dear God. Please, to come to the altar this morning, to give thanks to you sa mga instruction nga imong gihatag, and to ask strength, wisdom, how to apply all the lessons that you allowed us to learn this morning. Thank you, Lord, for this opportunity. Help your people to communicate with you, O God, heartily and with all the faith in their heart, O God. Please, those who are lack of faith, help them to ask, O Lord, because I believe in your word, O God, na kung mangayo lang yun minimo, ikaw mohatag namo, O Dios, para sa paghimo sa among kaugalingon nga more effective sa imong buluhaton. I commit your people right now, O God, as they come to the altar. Please bless them, O God, for your glory. I pray in Jesus' name.